I'm happy, Doc Lorraine, na marami pang lalabas Ito. na mga witnesses magsasalita. Yun. And natutuwa ako na yung Vice President nandyan na. Yun. Kasi at least man lang, di ba? Pag sinabi mo, Vice President, eto po magsasalita. O sige, tulungan niyo yan, Mike. O baka pwede pang yung iba tumulong kung sino pwedeng umalalay. Kasi ayoko na nangyari kay Sergeant Cotesa. Yes, true. Na talagang illegally detain nila. Marami pa magsasalita sa palas. Ano bang ibig sabihin ng deklarasyon ni Vice President? Well, una sa lahat, ang ibig sabihin, lalaban siya. Yes, ready Lalaban na. siya Laban dahil na alam niya yan. politika itong ginagawa sa kanya. Ang ibig sabihin, magsasalita na siya dito sa korupsyon. Yun. Ang linaw na sinabi ni Libiste, sa lahat ng nakita kong listahan, wala doon ang Vice President. True, wala Sa si mga Vice isang President. dito, lahat na nagmamahal sa bansa, ikaw, ako, lahat ng mga sumisigaw ngayon, lahat ng nagagalit, Yes. meron nagtatayo sa ating leader. Yun. May tatayo na sa atin para manguna. True. Pwede ngayon, meron tayong galaw. Kung anong gagawin natin, lahat tayo nagkakaisa. Alam natin yung, kumbaga sa gera, meron na tayong general. Yun. Kasi lahat naman tayo, Doc Lorraine, even without the Vice President, magsasalita tayo eh. Yes. Diba? Ako, I was involved with Sergeant Cotesa and I told you about it. Kinento ko sa'yo. And that is why we are here in this situation. Yes. We have to take out Bongbong Marcos. Yun. Kailangan siyang tanggalin dahil masama na para sa bansa. So, ayun na nga. Nakakatuwa naman kasi according dito kay Kong Mike, ito kasi connected to dun sa mga kay Gutesa, tapos sa mga kasama ni Gutesa. Alam niya yan, monitor niya yung mga nangyayaring yan. At saka, ang ganda nitong sinasabi niya na maganda kasi nga marami pang magsasalita at lalabas. Tapos, yung pag-declared nga ni BP Sara, at least parang yung marami na kasi silang mga nagsasalita pero wala silang talagang namumuno. So, ngayong lumabas na si BP Sara na talaga nag-declare na siya ng laban, may mamumuno na nga naman sa kanila. Meron silang kahit papanong tatayo. Di katulad noon. Diba ang galing? Tapos ito nga talagang ang ganda ng sinasabi dito ni Kong Mike kasi sabi niya, kapag tinatanong siya na bakit ka naglumabas, wala to sa pwesto Sabi nga niya gusto muna niya magpahinga. Pero lumabas siya kasi nga na-involved siya kay Gutesa tapos ang gusto ng palabasan binayaran lang nila ni Kong Marcoleta na bakit naman namin gagawin yun? Para saan, di ba? Wala naman kaming kailangan gawin parang anong mapapala nila kung babayaran nila si Gutesa? Nananahimik naman siya. Si Kong Marcoleta naman, walang magagawa kasi doon niya pinalapit kasi yun yung may access para i-present nga si Gutesa, yung mga nalalaman niya, di ba? Tapos sabi nga niya, parang sa tagal na niya sa politics, parang ito yung gagawin mo ng walang kapalit at talagang tama at para sa bayan. O diba, dapat ganyan. So, dapat dito kay sa bagay, basta itong mga matatapang na to na lumalaban at tumatayo ngayon, may kalalagi dyan sa gobyerno dahil sila naman ang talagang dapat na mamuno. At ito matapang din talaga ang sinasabi niya. Dapat na talagang tapusin si Bongbong Marcos kasi dahil sa kanya, hindi na maganda ang kinalalagyan ng bayan. Oh, di ba? Mapapansin mo, pilit-pilit. So, eto pa. Yung mga ginigipit at yung mga hinihipit. Now, ano bang ibig sabihin ng deklarasyon ni Vice President? Yun. Well, una sa lahat, ang ibig sabihin, lalaban siya. Yes, Lalaban siya dahil alam niya Laban na politika to. itong ginagawa sa kanya. Ang ibig sabihin, magsasalita na siya dito sa korupsyon. Yes. Ang linaw na sinabi ni Libiste, sa lahat ng nakita kong listahan, wala doon ang Vice Yan President pa, panlaban ni sa mga Lipa Sara. insertion. Wala doon ang Vice Kaya talagang President na yayariin gumawa nila ng mga hanggat proyekto maaari. sa flood control. Walang mga Duterte. Walang ganyan. Walang ganyan. Walang Duterte. Pero particular yung binanggit ni Lilian na Doc Lorraine is Vice President. Yes. Yeah, Sara Duterte. Ang malinaw dito, lahat na nagmamahal sa bansa, ikaw, ako, lahat ng mga sumisigaw ngayon, lahat ng nagagalit, meron nagtatayo sa ating leader. Yun. May tatayo na sa atin para manguna. Pwede ngayon, meron tayong galaw. meron Kung anong na gagawin talaga natin, sila. Yes. lahat tayo Tama, nagkakaisa. Alam natin yung, kumbaga sa gera, meron na tayong general. Yun. Kasi lahat naman tayo, Doc Lorraine, even without the Vice President, magsasalita tayo. Yes, true. Diba? Ako, I was involved with Sergeant Cotesa and I told you about it. Kinento ko sa'yo. Yes. And I'm happy, Doc Lorraine, na marami pang lalabas na mga witnesses magsasalita. And natutuwa ako na yung Vice President nandyan na. Yun. Kasi at least man lang, di ba? Pag sinabi mo, Vice President, eto po magsasalita. O sige, tulungan niyo yan, Mike. O baka pwede pang yung iba tumulong kung sino pwedeng umalalay. Kasi ayoko na nangyari kay Sergeant Cotesa na talagang illegally detain nila. Kawawa naman Marami si pa Gutesa, magsasalita no? sa palasyo. Nakita mo naman hanggang ngayon na Doc Lorraine, si
Yusek Adrian. Yes, yan Walang po. Dapat sinasabing hindi totoo. magsipagsalita na yung mga yan, ng mga Wala tao. nagsasalita Sila ng ng mga siya. tao. Oo. Mm. Si E.S. Bersamin, Lucas, hindi pa rin nagsasalita. Si Secretary Pangandaman, Yes. hindi pa rin nagsasalita. Amila. At saka si Yusek Traigib. No? Ang sinasabi, hindi totoo. Pero alam ng lahat eh. Yes. Kasi hindi naman galing sa atin yun eh. Nanggaling yun kay Yes, Yusek Bernardo. nagtagni-tagni lang. Ang nagpalagay doon sa record, si Senator Ping Lacson. Sila naman nagsabi nun eh. So nadugtong-dugtong lahat ng mga bagay na to. Yes, Ano ang end true. game? Minsan para ako yung nagugulat din. In fact, kami naman ni Kong Lian very nagtatawagan din kami, nagtatanungan. And tinanong niya rin ako, sabi niya, parang anong tingin mo dun sa situation? He didn't ask me kung ano yung reason ko. And ang parati kong reply is, ito yung Ito, politically ang galing and morally correct thing to do. Yes. Ito yung isang bagay na may ginawa ka na walang politika, alam mong tama. Yun. Wala kang iniisip na agenda, wala kang iniisip na kapalit, alam mong tama. Yes. Kasi grabe na yung Ganun dapat. pagkakamali sa bayan mo. Pero bakit naman i-judge mo yung isang vice president na wala ka naman nakitang EJK nung Yes. panahon niya nung mayor siya? Yes. Para meron lang tayong track record. Talagang wala 9 silang years siya nag-mayor, makikita kay wala Sara. kang narinig na EJK. Bakit mo i-judge yung isang vice president na ako, personal knowledge, Yun, no? binibigyan ng pera, tinutulungan, sabi niya hindi ko diba? kailangan ng pera. Wag na. Nung diba? kampanya, lahat ng pera walang hinawakan. Hindi, wala kang makikitang kailangan ko ng pera o ito kailangan pera. Oo, diba? Ang galing. Oo, walang perfectong tao. Kahit nga si GMA eh. Sinasabi ko nga eh. Sabi lang, kasi nagagalit si BP, mainitin ang ulo. Sabi ko, nakita niyo ba si GMA nung panahon niya pag nagalit siya, di ba? Although hindi naman personal. Yes. Pagtrabaho, nagagalit siya. But it doesn't mean na salbay siyang tao. Yes, true. Kasi gusto Galing. niya yung pag-implement ng programa in the same manner with the Vice President, no? Yes. Even with President Ramos. May mga hindi naman perfecto eh, pero ang basic na tanong is, ito bang taong to magnanakaw o hindi? Hindi. Yun, galing. Ito bang taong to may respeto sa human rights? Abogado to, may respeto to sa human rights. Ito bang taong to perfecto? Hindi. Hindi. May pagmamahal ba to sa bayan? Oo. Oo. Gusto ba nitong maging presidente? Ayaw. Ayaw, yes. Pero nandun sa sitwasyon na kailangan siya ng bansa. Yes. At kung minsan nga Dr. mas Galing. maganda pa nga siguro, yung taong ayaw talagang maging presidente. Kasi hindi nagalit sa poder at hindi Yes, nagalit sa true. pera. Galing ni Kong Mike. And that is why we are here in this situation. We have to take out Bongbong Yun. Marcos. Kailangan siyang tanggalin Galing talaga dahil masama nito. na para sa bansa. Yun, ang galing, 'di ba? Ang ganda ng mga sinabi dito talaga ni ni Kong Mike. Talagang sinasabi niya na ito kasi yung dapat gawin, yung tamang gawin para sa bayan, yung alam mong tama yung gagawin mo, na wala kang kahit na anong agenda, wala kang hihinging anumang kapalit. Basta para sa bayan. O, 'di ba dapat ganyan ang katwiran ng mga ng mga politiko. Tapos yun nga sabi niya, bakit mo huhusgahan yung si BP Sara nga na hindi siya sangkot sa korupsyon? Wala namang issue nung siya naging 9 years na mayor ng Davao. Gumanda pa nga ang Davao eh. Oh. Hindi naman siya nagpilit or hindi naman niya gustong maging presidente. Kaya lang, kailangan niyang gawin ngayon kasi nga wala siyang choice. O, 'di ba? Wala naman kasi nga talagang perfecto yung sinasabi nila na magalitin daw si BP Sara. Nagagalit siya sa mga hindi magagandang bagay kahit sinong tao naman. O, 'di ba? Galing. Tapos yun nga, personal knowledge niya na binibigyan ng pera, hindi niya tatanggapin yung pera. Yun yung taong alam mo na hindi magnanakaw at hindi galing sa pera at kapangyarihan. Oh, galing, di ba? Yung mga ganyan dapat. So, di ba, yung mga ganyan, mga gamit yan ni BP Sara kasi nga, wala naman talaga silang makakuha kay BP Sara eh. Binuhay nila yung 125 na confidential fund, 125 million ng confidential fund. Naku naman, compare dun sa issue ngayon na talamak na corruption na trillion, grabe, 805 billion yung i-deliver kay Marcos Jr. Tapos si BP Sara gaganyan ninyo, di ba na parang anong klaseng mindset naman yan, di ba? Tapos yun nga, sabi niya, natutuwa siya na maraming pang magsasalita, maraming pang lalabas, at meron na talaga silang leader. Doon sa laban nila na, syempre, ang dami naman talaga nagsasalita na rin eh. Ngayon talagang meron na silang leader na iisa ang direksyon nila na talagang tatayo at lalaban na. O, di ba? Ang galing. Kaya, ngayong taon na to talaga,
tama lang na mawala na si Bongbong Marcos. Ang ganda siguro kung ito sila kung Mike, sila Attorney Glenchong, Attorney Vic, yung sila yung ilalagay dun sa mga pwestong ano, parang basta kung mailagay lang yung mga tamang tao dun sa mga ahensya ng gobyerno, kahit kunti-kunti, kayang-kaya talaga ayusin pa sana ang Pilipinas. Kung yung mga ganyan yung pananindigan. Halimbawa, basta, marami naman yan na talagang mga tumatayo kahit nga yung mga retired na general talagang para sa bayan kasi nga sa ngayon wala silang agenda na gusto kong maging ganito ganyan kasi nga tagilid pa nga yung mga buhay nila doon sa inilalaban nila ngayon. Kita mo naman napakadumi lumaban nitong admin na to, lahat ay ginigipit pero ngayon nga napakaganda kasi nga nabubuo, napapagtagni-tagni na talagang si Marcos Jr. ang may kagagawa ng sabi nga ni Attorney Balingog na ang ugat at puno ng lahat ng korupsyon na to ay si Bongbong Marcos. Wala nang iba, siya talaga. Dahil hindi naman gagalaw si Romualdez or si Saldico kung hindi rin niya alam. Kaya wala talagang ibang dapat sisiyan. Kaya ngayon taon na to parang basta nararamdaman ko nagkakaroon ng pag-asa lalo na itong lumabas tong mga mga Marines. Ang dami syempre wala namang aamin doon sa listahan nila kasi nagbawas na rin sila ng listahan ng mga congressman na nakatanggap ng maleta na pumirma sa impeachment ni BP Sara. Di ba? Syempre, lahat sila, pati si Soto. Kaya naman pala, ang laki talaga ng pagtataka ko kung biglang naging parang ulul si Soto. Hindi siya ganyan dati. Ayun naman pala kasi. May maleta rin kasi. 5 maleta raw yung kay Soto Syempre, hindi nyo naman yan aaminin. Pero, sino paniniwalaan na tao? Kayong mga politiko? Itong mga ex-marines na to na wala naman silang kailangang patunayan sa buhay. Wala namang mawawala sa kanila. Wala naman silang gustong mangyari. Talagang naririndi na rin sila. Kaya sila lumabas. So, grabe to. Kung may lalabas pang iba, di talagang yari na kayo. Grabe no? Parang binabaliwala lang nila. Sinasabi nila na scripted. 18 na ex-marine na dating tao ni Saldico. Saka, sa kutob ko, alam din to ni Saldico. Hindi naman lalabas din niya kasi ang boss nila si Saldico Talagang bakbakan na to. So, matibay. Tsaka, yari na kayo. Ang gagaling ng mga kakampi ni BP Sara. Sa totoo lang, ang gagaling ng mga lumalaban ngayon. Ang gagaling na ang tatapang pa.